Gusto ko lang sabihin sa inyo na last day na nga pala ng sale natin netong templates natin dahil tapos na yung birth month natin mga tropa, no? So dito sa template na to, inuulit ko, lifetime access kayo na magkakaroon dito sa mga templates ko. Ibig sabihin, pag may mga bago akong templates na ginagamit ko din mismo, magkakaroon kayo ng access doon, magagamit nyo rin yon mga tropa. So, etong sinasabi ko sa inyo, pag bibili kayo ng template, alamin nyo muna yung mga feedback ng mga naunang nag-avail para hindi kayo magsisi. Kasi baka yung i-avail ninyong template ay mga basura pala at hindi ninyo magagamit. So dito sa aking Facebook page, ang dami nang nakapag-avail nito. Estimate ko around 20 or 25 na ata. Basahin nyo nilang yung mga nagko-comments dito kung ano yung experience nila dun sa in-avail nila na template. Sinasabi ko sa kanila dito, sabihin nyo kahit pangit or kung basura, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo iba-block at wala akong ibang gagawin sa inyo. Gusto ko sabihin nyo lang yung totoo mga tropa. Ayan o, yung mga mangilan-ngilan na nag-a-avail sa atin. So eto na nga, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Balik na tayo dito. Shoutout sa'yo Alvin. Eto yung content natin dahil nag-comment ka. Sabi niya dito, "Hello sir, pwede po ba yung Kuyi dye ink sa Canon G2010? Hindi po ba masisira?" So eto mga tropa ko, nagkaroon na tayo ng alternative ink for brother sa mga previous na vlog ko na talakay na natin. So ngayon naman, eto yung share ko sa inyo for Canon naman. So unang-una, tignan muna natin yung printer model na yan, yung Pixma G1010 at yung G2020. Sa pagkakaalam ko, halos parehas lang yung G2020 sa G2010 or hindi ko alam kung namali lang siya ng type doon. Pero i-search nyo muna kung bibili kayo ng mga alternative inks sa inyong mga printer dyan. So unang-una etong si G2020, makikita ninyo yung kanyang black ay pigment ink. At alam nyo naman siguro, yung mga Canon printers ay meron siyang dalawang printer head na tinatawag do, yung parang cartridge na dun nagpupunta yung mga ink niya. So merong for black and merong for colored. So yung black niya ay dapat pigment ink yung ilalagay mo, na which is ayun yung compatible dun sa printer head na yan mga tropa. Pero nasa sayo kung magti-take ka ng risk kung i-straight mo siya na dye ink. So mamaya tatalakayin natin. Tandaan muna natin yung mga specification niya. So dito na tayo sa Canon G1010. Same lang din siya, pigment ink yung kanyang black at yung CMY niya ay dye ink. Nakikita nyo naman dito. So eto na nga, sasabihin na nga natin base dito sa katanungan ni Alvin kung nakakasira ba yung mga alternative na ink. Syempre naman, no, oo, makakasira yan or medyo pagandahin natin yung term. Kumbaga yung longevity nung printer head mo or yung cartridge na tinatawag ay medyo mababawasan. Or imbes na 5 taon mo magagamit yung cartridge na yun or 3 taon or 2 taon, maaaring bababa. So sabihin na natin na imbes na 5 years, siguro mga 2 years pa lang, baka magpalit ka na ng cartridge na yun ng printer head mo or worst case scenario, wala pang 1 taon. So ganyan naman sa printing business, no, laging may risk kung talagang magpapalit ka ng alternative na ink dyan sa iyong mga printer. Bakit nga ba nagpapalit ng mga alternative na ink? Kasi napakamahal ng mga original ink mga tropa. At depende pa sa'yo kung nakakapagsingil ka ng tama. Pero kung sumasabay ka sa mga pababaan ng mga presyo, mga ganyan-ganyan kineme, talagang malulugi ka. Kasi tignan mo, ang Canon G1010, ang code niya GI790, na which is eto yung pinaka-original ink niya, around 384 yung isang ink pa lang. At 400 yung black, makikita naman natin dito. At talagang ito ay original kasi mismong Canon flagship store. At kung makikita naman ninyo, yung isa ay around almost 400 at eto makikita nyo nakalagay din dito, genuine original. Nasa sa inyo kung magtitake kayo ng risk sa paggamit ng ganito. Kasi hindi ako marunong mag-check ng mga original ink ng Canon. Nasa sa inyo na yan kung magtitake talaga kayo ng risk. Syempre alam nyo naman siguro, kumilatis, sa tingin ko makikita nyo naman siguro yan kung gumagamit kayo ng ink na yan dun sa consistency or yung lapot or yung labnaw mga
tropa. Kagaya neto, no, napakarami ng bumibili, hindi natin alam kung legit talaga yung mga buyers dito. Nasa sa inyo, kasi isipin mo, no, hindi ka ba magtataka, napakamura dahil almost 400 yung genuine talaga, yung may karton, tapos makakabili ka ng 100. Mag-isip-isip ka na lang mga tropa, no. Ewan ko sa inyo kung gusto nyo mag-take ng risk ng ganyan. Nakadepende naman kasi sa tao yan kung gagamit talaga kayo ng mga ganito. At nakikita nyo dito, no, eto 100 lang, ayan, no. Tapos yung isang set parang 450 na. Etong mga ink na to maaaring galing sa bagong printer tapos inalis, no? Hindi ko masabi rin mga tropa Hindi ako marunong tumingin ng Canon na original ink. At makikita nyo naman dito yung G2020, yung code niya ay GI71 at makikita nyo yung presyo dito 400 plus din. Kaya talagang makakapag-avail ka ng mga mumurahin kung nagtitipid ka at kung hindi mo iniisip yung longevity nung inyong mga printer head or yung cartridge nga na tinatawag sa Canon, 'di ba? Nasa sa inyo kung magti-take talaga kayo ng risk, 'di ba? Sa pagbili ng mga kuyi at sa mga pagbili ng mga alternative na tigo 100 lang. So, magkano ba yung kuyi? Ayan, 35 pesos, 'di ba? Napakamura. 35 lang. So, kung i-compare mo, parang 10 times yung itinipid mo. Pero kagaya nga nung mga videos natin nung nakaraan sa Brother at Epson, kung gagamit kayo ng mga ganito universal ink na kuyi, kailangan alamin nyo yung code nung ink kasi meron niyang nakalagay na for Brother, for Canon, at uulitin natin yung Canon ay dapat nakalagay CA. Meron siyang nakasulat doon sa kanyang bote. So makikita nyo, ito CA, ayan o, CA black, ibig sabihin yan for Canon siya. Ayan, siguro nakikita nyo naman sa screen. So, ayan, may mga code siya dito. So, pag BRO o BR, ayan o, for Brother siya na ink, na kuyi. So, pag Epson naman, EP. So, halos paulit-ulit na tayo sa content na to. At least, eto naman ay topic natin for Canon alternative. Nasa sa inyo kung i-straight dye ink nyo siya kasi makikita nyo naman sa kanilang website ay pigment ink yung kanilang mga black. Nasa sa inyo talaga kung magti-take kayo ng risk kung i-straight nyo siya. Kagaya nga netong mga kuyi na to, yung black niya ay dye ink na. So, meron ako mga naririnig-rinig na mga chismis dyan somewhere out there na etong Inkrite daw ay napakagandang ink for replacement din sa mga Epson, Brother, or Canon. Nasa sa inyo na lang yan. Comment down below mga tropa kung sino makakapanood na subscribers natin na gumagamit ng Inkrite na ink. Kagaya nito, no, GI71. So, compatible siya dito sa G2020 natin. Etong mga Inkrite na ink, may mga code yan So, makikita nyo, 150 lang yung 70 ml. So, yung black nila ay 200 pero dye ink na rin siya. Ayan o, nakalagay. Compatible for Canon GI71. So, nasa sa inyo, itry nyo kung patok sa panglasa nyo to at kung maganda talaga yung output. Pero sa kanilang advertisement dito, no, nakalagay trusted, quality, does not clog, printer head, vivid color, printing. Try it at your own risk mga tropa, no. At inuulit ko, nasa sa inyo talaga kung magti-take talaga kayo ng risk sa mga alternative na inks. Kahit naman sa mga Epson, pigment ink, talagang may mga risk yan. So at least dito mga tropa, nalaman nyo kung ano yung mga possible na pwede nyong gamitin for Canon. Pero kung medyo nag-iingat-ingat ka siguro, I rather suggest na sa tingin ko itry mo tong Inkrite kasi ang dami kong naririnig-rinig dyan somewhere out there na maganda daw tong si Inkrite. Pero personally ako hindi ko pa nagagamit yung mga ink neto dito sa aking printer. Pero kung gusto mo, eto kung gusto mong original tapos mura, eto nasa sayo kung sa tingin mo ay original talaga tong Tigo 100 na to at ipinakita ko naman sa inyo talaga yung mga tunay na presyo nung mga nakakarton talaga na which is for Canon flagship store talaga na mabibili, 'di ba? Ayun lang. Or kung gusto mo talagang sumugal, kung talagang sobrang nagtitipid ka, eto bilhin mo yung Tiggo 40. Ayun oh, basta isipin mo na lang or basta i-double check mo na for Canon printer yung mabibili mo. At kung hindi po ba masisira, nakadepende talaga yan. Sobrang nakadepende kung iti-take mo talaga yung risk na yun. So, ayun lang. Pero ako, sa tingin ko,
lagi kong sinasabi sa inyo, kung talagang nag-iingat kayo, stay original na lang. Pero kung gusto niyo mag-take ng risk, edi sumugal kayo dahil sugal naman talaga ang business na to. So siguro dito na lang natin tatapusin yung vlogs natin kasi parang medyo paulit-ulit na tayo. So eto na nga, sa mga gusto mag-avail ng templates natin, one-time payment, message nyo lang ako para makahabol guys sa promo. So ayun na lang, bye-bye, huwag magpapauto. Chill lang, relax, ngiti.